Pati isang intelligence agent na biktima na rin daw nung ibinalita naming grupo na ang target ay mga hilig magkasino. Pero ang estilo raw noon ng mga suspect, investment scam naman. Si Emil Sumangin, naka-alerto 24, eksklusibo. Taong 2010 nang unang makasalamuhan ng confidential agent ng ISAF na si Rex. Hindi niya tunay na pangalan ang mga miyembro ng sindikato. Dahil sa nakapang-aakit na investment scheme, naglagak ng pera si Rex sa grupo para sa negosyong aquaculture products at pearl enhancer o pampataba ng perlas. Pero nung maibigay niya ang pera, hindi niya na muling nakita ang mga nakadil niya. Sir, sa inyo po, magkano ang natangay nitong grupo? Nakuha po sa akin 8 million. Isang Facebook account ang ginawa ni Rex kasama ng may 20 iba pang nabiktima, kasama ng ilang mga retiradong guro. Yung pong retired teacher, nakakuha po ng lump sum na 1.4 million. Naloko po siya. Sa account na ito makikita ang mga larawan ng suspect at detalye ng modus ng sindikato para raw magsilbing babala sa publiko. Ito raw ang naging dahilan kaya nagbago ang modus ng grupo mula investment scam, lumipat sa casino. Papasok po ang mga yan, kunwari bibili ng property, bigla pong isisingit dyan na baka gusto nyo maglaro sa casino, gagawin kayong sure winner, may kakutsaba kami riyan. Huwag po kayong paloloko, hindi po ganun kabilis ang pera. Natuto na po kami, naloko na rin po kami, pero meron po kaming social responsibility. Ang mga nambiktima sa kanya noon, nasa likod din daw ng mga kaso ngayon ng syndicated estafa. Patunay na anya rito ang pagkakatugma ng mga itsura ng suspect sa mga hawak ng larawan at sa kuha ng CCTV. Ang pagkakaiba lamang, may mga kasamang Hapon at Koreano ang grupo noon. Ang itinuturo niyang leader ng grupong nanloko sa kanya ay si alias Rolando Basas, na una lang dinakip ng NBI pero nakalaya makaraang makapagpiyansa. Kanina, formal lang naghain ng reklamo sa CIDG sa Campo Crame ang mga nabiktima. Emil Sumangil, naka-alerto 24.